Hello, yeah. Good morning. Sige po, ay maisa po tayo ng upo para po tayo ay yan. Simula na po ng tagulan, kaya maraming pagbabago. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Nagbago na ba yan? Hindi ba nalusaw? Marami nalulusaw kapag umuulan di ba? Bakit, Pastor? Kasi sabi ng Biblia, yan ang mga pilosopo di ba? Yun daw pong asin ay hindi ba tayo asin at ilaw ng sanlibutan. So mga kapatid, ay ngayon po ay second Sunday na po tayo, no? Second Sunday of June. Ayan, kamali naman ako June. Okay. Pwede po ba tayo muli ay tumayo? Tumayo po tayo. Lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. At tayo po'y manalangin. Sige po. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin sa sama-samang pagsamba, bagamat marami po ang kapatid na wala ngayon, mayroong iba't ibang dahilan. Ingatan mo ang bawat isa at dalayan po namin sa araw na ito, Diyos. Madama namin ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya, O Diyos, sa lugar na ito ngayon, na narito kami, dalayan po namin, O Diyos Espiritu Santo, pangunahan mo po kami, Panginoon. Basbasan mo ang bawat isa. At bayaan mo, O Diyos, sa lahat na makikinig ng mensaheng ito. Lord, ay iyong mapagpala. Lumalapit po kami at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako. Hugasan mo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Bigyan mo kami ng puso na malinis, kaisipan na mayroong pagtatapat. At pati, Panginoon, dalayan po namin ang aming pag-ibig sa iyo ay maging totoo. Ama, ikaw lang ang nakakaalam kung sino kami at paano kami umiibig sa iyo. Ama, patuloy ang dalahin ko po. Basbasan mo ang bawat sa amin. Gamitin mo lang po ako na iyong lingkod sa oras ito. Bigyan mo po ako ng tamang pananalita, tamang kaisipan, tamang puso. At ang bawat sa amin, ibigyan mo ng mayroong matang espiritual na nakakita at tingang espiritual na nakakarinig. Ama, basbasan mo kami. At ang lahat ng ito ay aming inaangkin at pinagkapasalamat. Salamat po sa ipagkapatawad. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung para po sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung para sa Panginoon. Amen. 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 Ayan. Okay, sige po, makapo na po tayo. Kahapon ay, kahapon po ay naka-tune kami, Sister Elmi, sa anniversary po kasi ng ang APBC, DCS, ginawa po yon sa sa Green Hills, ayan, Green Hills Church. So, naka-ano po siya, naka-online. Kaya, ang ganda po ng kanilang mensahe, kanilang tema ngayon, ang until all heard the gospel. Ano yun? Until all heard. Have heard pala. Have heard. Okay. Yung kanilang tema po ngayon na kinuha nyo sa Roman chapter 10, yung pong paano sila mananampalataya kung walang nakakapakinig at kung paano sila makakapakinig kung walang sinusugo. Kaya nga ang tema nila, until all have heard the gospel. So ito po ay mahirap po na iyan ko po sa inyo kasi hindi po nyo alam yon. Pero para sa akin, naging bahagi po ng buhay spiritual ko, yung DCS, yung APBC. So kasi po walang commercial yon hanggang sa gabi. So, kaya, ngayon bumili kami ng bagong radyo ni Sister Elmi. Nasira nag-iinit na yung radyo yung una namin. Bumili kami ng radyo. Merong FM yan at saka pero isa lang aming istasyon, DCS. So, yun po hanggang, kaya lang, siyempre, may TV na ngayon, kaya yun ang nagiging problema. Pagdating na may TV na, ayan, naka-smart TV pa, ayan, kung minsan na. Pero, opo, yun po yung, kagandahan po na meron po tayong pinagkuhanan ng iba't ibang karunungan, kalakasan. Kasi po non-commercial siya po ay
dito, siya po ay yung wala pong commercial, dire-diretso, marami kang matutuhan. So, family matters, marami. Kaya nga po, meron po akong pong isang segment nito mong nakaraan. So, inilagay ko doon sa aking account yung galing sa YouTube. So, bala ko ay papanood sa mga parents, tapos po ay magkaroon ng discussion unti-unti. So, maganda po siguro. Kasi maganda ang topic nila. Kaya napakahalaga po na sikapin po natin na nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi po, ang ibig sabihin, namumuhay tayo sa pagkakasala. Maraming mga mananampalataya, maaaring nagbabasa nga ng Biblia yung iba dahil nga yung iba binasa lang pero hindi naman sinusunod. So akala natin ay sapat na yon, nagdi-devotion tayo. Hindi ba nyo nabasa yun sa Santiago, ang nakakaalam ng bagay na dapat niyang gawin na hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Kaya nga, merong sinabi nga dito sa Bible, hindi man nanunumbat ng Diyos, pero sinabi sa Bible, buti pa ikaw, hindi mo na nakilala ang Diyos at hindi mo na alam ang katotohanan. Mahirap daw na malaman natin ang katotohanan, tapos hindi naman natin sinusunod. Bakit, Pastor, ikaw ba nakakasunod? Hindi nga eh. Kaya nga, yung topic po natin sa buwan na ito ay yung pong repentance. Kung naalala po niyo yung nakaraan na aking pong sermon, ay hindi po mapapabuti. Sa 28:13, sabi nga doon, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti o hindi magsasucceed, hindi magtatagumpay. Ngunit, kahabagan ng Diyos ang nagkabalik loob at nagsisisi. So, napakahalaga po yung pong pagsisisi sa tunay na pagtatagumpay. Ayun po, ang tagumpay na sinasabi doon, hindi po yung maraming pera. Kaya nga po, minsan doon po tayo nagkakamali. Kaya nga minsan yung iba, pag nagkaroon ng blessing, yung blessing nagiging curse. Paano po yun? Kasi nga po, doon na po napopokus yung lahat ng bagay. Yung para sa Panginoon, na wala na yung ministry, nagkulang na ganito. So, yun po ang pagkakamali. Malaking pagkakamali sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon ay napakahalaga po yung bumalik tayo. Ano po yung dapat nating gawin? Opo. So, spiritually, hindi naman po tayo Diyos para makita natin ang laman ng puso ng bawat isa. Pero merong provision na binibigay ng Diyos kapag tayo ay nagkasala. So, alam natin yon. Ay yun po ay ang prayer of repentance. Kaya nga po tayo ay inga po, paulit-ulit ng mga problema, paikot-ikot lang, kahit anong pagsusumikap, na gawin, at hindi rin pwede mag-ministry ka, parang tatakpan mo lang yung problema mo. Minsan ganun, akala natin, pag maraming ministry, maraming ginagawa, pero yung kasalanan ay natatabunan na, ay nakalaya na siya hindi po. At ang pagpapala ng Diyos, pumalubos. Ang danger po doon, ay baka po mamaya, kaya nga po ako po ay, sabi nga po sa inyo nung nakaraan, ako po ay naiyak po ako doon sa isang bagay po, na hindi lang isang beses, isang bagay na at ilang beses kong napakinggan at nakikita sa YouTube, yung pong patotoo po na mayroong rapture. Sino po naniniwala sa inyo sa rapture? Amen. Ang nakakalungkot po, mayroong maiwanan. At ang maiwanan po ay yung hindi po totoo. Tingnan mo yung katabi mo. Totoo ako. Sabihin mo, totoo ako. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ako. Minsan kasi po ay, di ba, yung merong pinapasa po ngayon sa Facebook, di ba, yung sa TikTok, yung impyerno ginagawang katatawanan. Naku po. Kaya po kung kayo Kristiyano at nakikisa dito, magsisi na po kayo. Ito po ang huling panahon na yung panunuya sa Diyos. Never na pag-side ng God, napakahirap po. Nung panahon po ni Sapphira at Ananias, di ba, hindi po sila naging tapat sa pagbibigay nung pinagbilan ng kanilang bukid. Di ba, sa paanan ni Pedro, namatay sila. Si Sapphira at Ananias, si mag-asawa. Dahil sa kasalanan, sa Holy Spirit, sa Diyos Espiritu Santo. About salita po na ating tinatanggap ngayon ay, yan ay Espiritu. Sabi ng John chapter 6,
verse 63. Ang Diyos, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay, at ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Sabi ni Jesus Christ. Kaya nga po, maging maingat po tayo. Pagdating sa simbahan, pagdating po sa iglesia, patulong sa mga ginagawa natin, Bible study, maging seryoso po tayo. Sapagat lahat po ng ginagawa natin na yan, ay nakikita ng Diyos. Kahit online yan, kahit face-to-face, kahit ano yan, maging tapat po tayo. Hindi tayo makapagtago. At yun po natutuhan natin nakaraan. Ngayon sa Jonas chapter 3, yan po ang ating pag-usapan. Okay, ay saklat ni Jonas. Ayan. Punta po tayo sa, ito po yung mga kwento na gustong-gusto ng mga bata. Di ba? Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Tingnan mo muna yung katabi mo. Mukhang bata ba yan? Siguro, usapang matanda naman. Di ba? Ang gawin natin. Okay. Sabi po dito, kung nariyan na po kayo, ang sabi dito, verse 1 to 10, hanggang to 10 po. Chapter 3 ng Jonas. Muli sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe, malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya ay pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad. Ayan, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ng Ninibe ang, gugunawin ng Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Ayan. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa. Ayan. Bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sa mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, ayan, bumaba siya sa kanyang trono. Ayan, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga pinuno, walang dapat uminom, kumain ng anuman. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos at ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ng masasamang gawain. Ayan po. So, ito po yung sinabi ng hari. Ayan po. At sabi dito, ayan, na masamang pamumuhay, masamang gawain. Verse 10. O verse 9, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kanilang kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Amen. So pagdating kay Jonas, ang kwento, tuwa ito ang mga bata kasi alam nila yung merong malaking isda na kinain si Jonas, hindi po. Pero sa totoo po ay nga po yung kasaysayan doon kasi si Jonas ay medyo naging matigas ang ulo niya kasi po nung utusan siya na sabihin gugunawin ng Ninibe, ay ayaw niya kasi po ang alam niya pagka nagsisi ang mga tao o sino man na sabihin ay isusumpa ng Diyos, pag nagsisi ang tao ay kakahabagan siya ng Diyos. Kaya ang gusto kasi ni Jonas, sila ay makaganti. Alam po ba niyo? Kasi po ang Ninibe, malupit po ang Ninibe. Siya po isa sa kaaway po ng Israel. At tignan po niyo ang mabuti. Kaya nga po parurusahan ng Diyos ang Ninibe dahil nga po sa kanilang kasamaan. Sila po ay yung nagto-torture
So brutal po kung sila ay magparusa. Brutal po. At minsan yung tinatalupan yung balat, tapos po marami siyang pagkapahirap sa kanilang mga nabibihag. At iyon po yung bilang si Jonas ay, siyempre, Israelite siya. Gusto niya, parang sa kanya, gusto niyang maparusahan ng Ninibe. Bino mo niyo, parurusahan, di ba? Gugunawin ng Ninibe. Hindi natin alam kung paano paraan. Ang Sodom at Gomorrah, hindi ba ginunaw yon sa pamagitan ng apoy? Di ba? Apoy at supre, nakasupre. So, pinaulanan. Kaya nga ang Sodom at Gomorrah. Pero yun po ay nangyari, ay hindi po natuloy. Bakit po? Napakahabang kwento. Kasi nga po, maraming kwento ang Ninibe, maraming dahilan na pinahayag ang mga tigapagturo ng salita ng Diyos. Pero ang mahalaga po, mga kapatid, ano po yung aral? Makita natin dito. Nakita natin dito yung pong ginawa ng Ninibe. Kaya po, nung inuluwa si Jonas doon sa malaking isda, ayan po, wala siyang nagawa kundi sumunod. Pinangaral niya na ang Ninibe ay gugunawin sa loob ng 40 araw. Gugunawin, parurusahan. Naniwala ngayon ng mga tao. Amen? Kaya nga po itong po ay pinamagatan ko, the true repentance o ang tunay na pagsisisi. Nasaan pa rin po tayo sa pagsisisi. Napakahalaga po mga kapatid na kapag tayo po ay merong tunay na pagsisisi, ayan po ay meron pong sa harapan ng Diyos, meron po yung sabi nga, meron pong pagkaalis o yung pagkahupa ng kanyang puot. Yan po ang Diyos natin. Hindi po siya yung basta yung nagalit, dire-diretso po. Kaya lang po ay nga po ang kahinaan ng mga tao at akala natin lahat ng pagsisisi ay tama. Meron po kasing nitong sa balita, nitong next week, di ba? Merong nahuli ang pulis na nagtago siya na meron siyang ginahasa na minor de edad na huli siya, tapos nung makulong, di ba? Ilang taon siya nagtago, tapos nung makulong, nakalagay sa rehas, tapos again, nakamedya, sana po mapatawad ako, di ba? Bakit siya nagsisisi? Kasi nga po, ando na sa kalusulab ng kulungan, di ba? Di ba? Kasi kung minsan ngayon merong mga tao na pagka hindi po nakita o walang nakahuli sa kanya, walang nakakita sa kanya, kanyang ginawa, sabihin hindi siya magsisisi. Pero nung nahuli na siya at doon na po ay sa kulungan at alam niya pasurusahan siya at madidiin siya at dahil sa kanyang ginawang kasalanan, doon siya nagsisi. Tama ba yun? Pero yun po yung nangyayari sa atin eh. Marami sa mga tao ngayon nagsisisi dahil nga po minsan nagkakaroon ng kalungkutan kasi paano hindi malulungkot, sabay-sabay ang mga problema sa kanya. Kaya lang siya nalulungkot ay dahil doon sa, maaring sa mga material na bagay, nagkulang siya. Pero yung tunay na pagsisisi po na sinasabi sa Bible, yun ay tumitimo sa puso. Meron tagang kalungkutan. Hindi po yung kalungkutan dahil nagsisisi ka dahil ngayon ay inanin mo yung ginawa mo. Hindi po. Ang tunay na pagsisisi ay dapat nakatuon po ito doon sa Diyos mo. Kung sino yung Diyos mo, dapat yun po yung ating pagtuunan ng ating tunay na pagsisisi. Hindi po yung pagsisisi na tayo po ay nalulungkot lang dahil nawalan tayo. So naparusahan. Hindi po dapat ganun po tayo pupunta doon sa tunay na pagsisisi. Sa tunay na pagsisisi, dapat po alamin natin na meron tayong Diyos. At ngayon po, hindi na mahirap yun maintindihan. Kung ikaw po ay born again, kasama na ang Diyos ngayon. Kaya nga po malaki pong kasalanan sa isang tao ang magtago ng kasalanan, kahit napakaliit na bagay. Ako po ay hindi ko sinasabing perfecto ako, pero masasabi ko sa inyo, lagi po ako nagsisisi at mingin ng kapatawaran sa Diyos. Dahil kasama ko siya Di ba? Siya lamang ang kasama ko. Di ba? Na maaasahan. Dahil kumisan, di ba? Halimbawa, umalis si Sister Eme, di nag-iisa na lang ako sa bahay. Di ba? Mayroong ganon, di ba? So, yun po yung mga bagay na minsan hindi po natin naiisip. Pero,
hindi po rin po pinag-uusapan. Kasi nga po, ang pinag-uusapan ngayon ay yung papaano lalago, papaano po. Hindi masama yun. Papaano lalago sa panampalataya, papaano makakapag ganito, magtatagumpay, makapag-aan ng kaluluwa. So wala pong problema doon. Kaya lang po, sa harapan ng Diyos, kahit napakaraming mong akay, kung hindi man natutuhan ang tunay na repentance, hindi lang po siya mapupunta sa kaharian ng langit. Dahil ang pagpasok sa kaharian ng langit ay yung merong pagsisisi sa kalooban ng Diyos. So, pag-aralan po natin yan. Una, ang tunay na pagsisisi, sabi nga dito, acknowledge the sin committed. The sin committed, opo. Kinikilala ang mga kasalanang nagawa. Yan po. Kinikilala, inaamin ang mga kasalanang nagawa. So, doon sa verse 5, dito po sa Good News, sa English, basahin ko po dito, no? Sa verse 5, sabi doon, the people of Nineveh believe God's message. So they decided that everyone should pass, and all the people from the greatest to the least, ayan, put on sackcloth to show that they had repented. The people of Nineveh believed God's message. So, yun po yung una. In-acknowledge po ng mga tiga Nineveh, tinanggap po nila. Sabi nga, may mensahe, bugunawin ang mundo. So, pagka tumanggap ka ng ganitong pangyayari, ano po yung nasa loob ng mga tao doon? Di ba? Titingnan po natin. Parang, Pastor, bakit naging ganon? Naging ganon ang puntos mo? I-acknowledge. Wala namang acknowledgement doon, di ba? Pero naniwala sila. Nagugunawin ng Diyos ang mundo. Kasi inaamin nila sa loob nila, hindi man sinabi dito, na sila ay nagkasala. Amen? Malupit sila. Kaya po mga kapatid, ang pangungusap ng Diyos, minsan hindi nga tuwiran, pero minsan nagkakaroon pa ng alibay tayo. Hindi naman masama yung ginawa ko, di ba? Pero kaya nga po ngayon wala nang kawala eh. Kasi po meron tayong Holy Spirit, meron tinatawag na conviction ang Holy Spirit. May paghipo ang Panginoon pagka tayo nakasala. Ngayon kung hindi ka nabi-convict, yun po ang questionable. Baka po hindi ka born again. Baka hindi ka mananampalataya. Or namumuhay ka sa isang bahagi ng pagiging matigas ang ulo. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw yan. Ayan. Huwag po natin sabihin, huwag tayong magusgahan. Hindi matigas ang ulo niyan. Ayan. Maaari lang po na hindi tayo nakukonvict ng Holy Spirit, pero ngayon, bayaan po natin na lahat po tayo turuan ng Diyos. Acknowledge the sins committed. Ayan, kilalanin, aminin natin ang mga kasalanang nagawa natin. So, ganun po ang ginawa ng mga Nineveh. Nung sabihin sa kanila, gugunawin ang lungsod na ito, ang Nineveh, sa loob ng 40 araw. Di ba? Pagkalipas, sorry po. Sabi nga pa doon, pagkalipas pa, sabi dito, okay, sabi nga dito, maghapong naglalakad, ayan, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. 40 araw, 40 days. So, sa mga katubid, titignan po nyo nung naniwala po yung mga Nineveh, mga tiga Nineveh, nung unang pangangaral, siguro nag-uusap po sila, no? Siguro, 3 araw lang naman di ba? 3 araw lang lalakad ng buong lungsod 3 araw siguro siyang nangaral, di ba? Imagine po nyo, pagkaraan 3 araw, nakaisa yung mga tiga Nineveh, sabi niya, mag-fasting tayo. Kasi makasalanan talaga tayo, mali talaga yung ating ginawa. Siguro ngayon, sinisingil tayo ng Diyos ng Israel. Actually, hindi sila Israelita. Di ba? Pero niniwala sila sa Diyos ng Israel. So, ang nangyari po, ano po ang nangyari? Ang nangyari po yung mga taga Nineveh ay nagkaisa, sila po ay nag-ayuno. Kaya kung titingnan po nyo, kung tayo po ay magtatago ng ating kasalanan sa Diyos, ay hindi po tayo makakapagtago.
Kahit po sabihin natin meron po tayong, kung napag-aralan po natin yung nakaraan yung mga hidden sin, yan po ay mahahayag po yan pagdating ng paghuhukom. At mahahayag din po sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Paano po? Kasi yung pamumuhay mo magiging magulo. Akala natin yung kaya tayo maraming problema, paikot-ikot, ang problema natin ay dahil lang doon sa siguro hindi pa binibigay ng Diyos. Hindi natin naiisip kung minsan, meron tayong mga bagay na kasalanan na hindi po napagsisisihan. Kaya po nangyayari yung blessing. Kaya kung alalahanin po niya 2 Corinto chapter 5 verse 14, sabi nga kung ang bayang ito na tumatawag sa aking pangalan o nagtataglay ng aking pangalan, sabi ni Yahweh, ay magpakumbaba, di ba? Manalangin, talikuran ng kanilang kasalanan, di ba? Patatawarin ko sila, di ba? Pagagalingin ko sila, di ba? Pagkapalain ko ang kanilang mga lupain, di ba? So titingnan po nyo, ang Diyos po natin ay mahabagin. Pero una, yun po ay nakatungkol sa Israel. Pero ito po, titingnan po nyo, ito po ay, kung iano po natin, nakarelate po ito sa atin. Kasi po tayo mga hentil, di ba? Titingnan po nyo, ito po ay kalaban ng Israel, ang Ninive. Tayo po ay kabilang po sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ayon po sa kasaysayan, dahil tayo yung mga lahi ng mga hentil, mga pagano. Ayan po. Kaya lang, ngayon po ay bigyan tayo ng habag ng Diyos, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ. Na ngayon po lahat na sumampalataya, ngayon po ay ginawa tayong bayan ng Diyos. Yan po, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga po yung Holy Spirit, yan po ang tatak ng ating pagkahirang bilang kanyang bayan. At bilang kanyang bayan, kung ano yung pangako ng Diyos sa Old Testament, pwede po natin panghawakan yon. Amen? Kaya nga po napakahalaga po yung maintindihan po natin sinasabi dito, wag tayo magtatago ng ating kasalanan. I-acknowledge po natin. Aminin natin. Sabihin natin. Kanino ko sasabihin, Pastor? Sa Lord. Opo. Ngayon, meron naman sinabi sa Santiago, sa chapter 5, kung may nagkasala sa inyo, aminin nyo ang inyong mga kasalanan sa inyong kapatid at ipanalangin. So may utos po yun. Kaya lang hindi sa lahat. Mamili kayo. Baka mamaya sabihin nyo yung kasalanan nyo sa katabi tapos si Jesus miss lang kayo. Hindi pa pala siya matured enough. Hindi siya marunong magdala ng mga problema ng kapatid. Sinisiwalat niya yung problema ng kanyang kapatid. Yun ang problema. Kaya nga po napakahalaga po yung lalapitan po natin ay yung pong mga matured enough na. Paano sinasabing matured enough na? Yung mga tao po nakakita natin taga sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, at alam natin na talaga pong sincere siya sa pag-ibig sa Diyos. Bakit po? Kasi meron po siyang pagtatalaga ng kanyang buhay. Marami po kasi mga tao na minsan po akala na maka-Diyos siya. Pero minsan po ay yung sa kanyang pamumuhay, pagsunod sa Panginoon, namimili. Diba? Namimili. Naalala ko po ay yung isang kapatid natin, isang pastor po siya ng malaking church, na-opera po siya ngayon. Na-opera siya. Kilala po natin yan, hindi ko na isasabihin pangalan. Na-opera po siya sa appendicitis. Ngayon, appendix po. Kaya nga sabi nga niya, ngayon, talagang meron akong natutuhan. Dapat mag-focus ako kung anong pinagagawa sa akin ng Diyos. Mag-focus ako doon sa pag-ibig ko, lalo na sa pamilya, sa pagtulong ko sa kapwa. At yung doon ako na-touch yung sabi nga, kung saan, ano pinagagawa sa akin ng Lord, doon ako mag-focus. Kasi pwede pong magbago ang lahat ng bagay. Yun po kasi ay mayaman Mayaman po yun, kilala po niyo yun. Pastor, may pinag-aralan, mayaman. Di ba? Pero po, dumating siya doon sa na-opera. Nakaano po sa amin sa Facebook, sa MMC. Kaya po ay merong mga bagay talaga na minsan hindi po pwede sabihin natin ay pag mahusay ka, yun po yung sabi nga nagmamature. Bakit po? Pagdating po sa ganong problema, hindi po yung sinisisi Diyos, kundi kinukuha yung aral. Ano ba yung matutuhan ko? Bakit ako nagko-problema? Hindi po yung maririnig mo, naku na naman, marami na ng problema. Dahil puro dahing, puro ganito, puro problema. So,
Kaya po hindi tayo mapanuto. At yun po ay isang bagay po na nagiging kasalanan sa atin. Bakit po? Kasi alam natin kasama natin ang Diyos. At sinabi ng Santiago, kapag kayo madanas sa pagsubok, yan, ay matuwa kayo. Sabi nga ng Santiago, dahil pagkaraan ng pagsubok, ay magiging matatag ang inyong pananampalataya. Di ba? So may purpose. Pero sa atin, hindi. Nagkaroon lang ng konting problema. Hindi na ako atin kasi nga ganito, nagtatampo na sa Diyos. Di ba? At akala niya, pagkapalain siya ng Diyos kapag nagtatampo, hindi. Kaya po napakahalaga yung po tayo ay umamin. Sa awit 51, si Haring David po nung nagkasala, tingnan po nyo, si Haring David ay kilala natin at itinanyag at siya po ang kinikilala na ang lahi po niya, sa lahi po niya nagdaan o nagsimula o nanggaling ang ating Panginoong Jesucristo sa lahi ni David. Pero si David, mayroong malaking kasalanan. Ano po naging kasalanan niya? Ang laki po. Tingnan natin. Ayan, sa awit, ayan, buksan ko lang po dito para matulin ako dito. Okay. Awit. Ayan. Okay. So, aklat po ng awit, ayan. Ayan. Sa aklat ng awit, 51, ayan, 51 verse 3 to 4, ayan. Ayan, ano po sabi dito? Sabi dito, dahil inamin kong ang aking mga pagsuway, ay lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. So, ibahin ko po yung aking translation. Ayan, ayan po. Sabi dito, mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako, verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Kaya si Haring David po, hindi ba yung si Bathsheba, pinakuha niya, nangalo niya siya, tapos pinapatay pa yung asawa ni Bathsheba, si Urias, di ba? O alam po ba yung kwento na yon? So anong nangyari? Di ba? Pinadala ng Diyos yung kanyang propeta, si Nathan. Nausap ang Diyos sa pamagitan kay David, sa pamagitan ni propeta Nathan. Di ba? Tapos umamin po siya. Amen? Kasi nung panahon na yan, wala pa yung Holy Spirit katulad natin. Kaya mga kapatid, ngayon, masasabi ko napakadali na tayo kausapin ng Diyos. Kaya lang, bakit hindi tayo makausap? Yan. Kasi meron tayong mga self-righteousness, meron mga hidden sin na ayaw natin mabitawan. At hindi natin kinikilalang kasalanan. Kasi hindi nga tayo umaamin. Hanggang hindi tayo umaamin sa nagawa natin kasalanan, hindi tayo mapapanuto. Kasi yun ang pinag-aralan natin. Ang nagkukubli ng kanyang sala, hindi magtatagumpay. Hindi ko sinasabi hindi magkakapera. Kasi maraming masama, mayaman. Di ba? Yumayaman pa. Hindi po yan ang sukatan ng kayamanan. Kundi magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, lalo ng pangyayari. Lalo sa panahon ito, napakarami pong mga banta ng panganib. Ng mga natural calamity, mga pangyayari. Naalala ko nga yung sinabi nga doon sa ni Pastor Umali doon sa DCAS kahapon. Paano kung pahintulot ng Diyos, sakupin tayo ng China? Di ba? Paano kung pahintulutan ng Diyos yung the big one? Paano kung? Naisip ba natin yan? Hindi man tayo Diyos para sabihin natin magaganap yan. Di ba? Pero, meron tayong magagawa. Kung tayo mananalangin. Kaya lang, kung mananalangin ka, ang sabi ng Isaiah 59 verse 2, ang Diyos ay, sabi nga, ang kasalanan mo nagiging dahilan. Kaya, hindi niya marinig ang pandalangin mo at nagiging dahilan ng pagkakalayo nyo. So, hindi madidinig ng Diyos sa panalangin natin kahit mag-iiyak tayo. Kahit napakaganda ng panalangin natin, sinasabi ng Bible. Kaya magbalik tayo sa Bible, hindi po doon sa gusto lang natin. Hindi, nananalangin ako, pinanalangin ko naman yan eh. Pero, nagtatago tayo ng kasalanan. Hindi tayo nagsisisi. Kasi habang yung kasalanan tinatago mo, nandyan lang yan. At yan ang sinasabi doon sa Isaiah 59 verse 2. Naging dahilan, kaya hindi madinig ng Diyos ang panalangin mo. Linisin mo muna yung puso mo, ang kaisipan mo.
Pagsisihan mo lahat ng bagay. Di ba? So, pag nanalangin ka ngayon, iyon po ang sinasabi sa Bible. Panalangin nyo ang lahat ng tao. Di ba? Panalangin nyo ang lahat ng tao para sila ay maligtas. Di ba? Kasi may power po tayo. Sabi mo sa tawi mo, may power ka. Ayan. Kaya lang yung power mo, parang yan yung atag dito, yung gasera. Alam niyo yung gasera nung araw yan, yung bote na meron pong mitya. Ngayon, kandila ang karamihan, di ba? Parang ganun po yun. Pero yun ay gas. Meron po yan, pag naubos na yung langis, yung gas, talagang aandap-andap na yan. Baka po tayo ngayon, aandap-andap lang. Kristiyano ang aandap-andap. Di ba? Yan, mahina ang ating ningas. Ayan po, yung apoy. Kaya napakalaga po yun. Kaya nga po si Haring David ay nagsisi, at actually nagsisi nga po siya, pero hinarap niya ang maraming bagay. Kasi po, yung consequences ng kanyang kasalanan, inanin niya. Yung bunga ng kanyang kasalanan, inanin niya. Yung kanyang mga anak nagpatayan. Yung kanyang mga asawa, marami po kasi siyang asawa. Di ba? Tapos yung kanyang kaharian ay nahati. So, kaya nga po mga kapatid, hindi ko po sinasabi pag nagsisi tayo, hindi tayo magparurusahan ng Diyos. Conforme po. Halimbawa, ikaw ay nakapatay, humingi ka ng tawad sa Diyos, o pinatawad ka rin, babayaran mo pa rin yun, nakapatay ka, di ba? Pero akala natin kapag tayo pinatawad, hindi tayo magkakaparurusahan. Maliban na lang po siguro sa stage ng kasalanan, kung gaano po kalaki ang kasalanan. Kasi po ang Panginoon ay madali pong magpatawad, di ba? Pero kung yung mga kasalanan nakasulat din sa Bible na kailangan, sabi nga, pag sa Old Testament, pag pumatay ka, ang sabi dito ay ang kabayaran dyan ay buhay. Di ba? Pag nangnakaw ka, puputulin ng kamay. Di ba? Pinuputol ang kamay. Di ba? Kaya ginagawa yun sa Saudi. Di ba? Nung panahon ni Moises, pag nahuli ka ng kasala, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Araw ng Sabat, ikaw po ay nagsindi, nagluto ng pagkain, babatuhin ka hanggang mamatay. Yun ang batas yung utos ng Diyos kay Moises. Kaya nga po, titignan nyo, di ba, buti wala na tayo sa Old Testament. Ayan. Nandito tayo sa panahon ng grace o ng biyaya ng Diyos. Kaya lang naaabuso. Alam mo yung naaabuso? Yung bang, alam niya na mabuti ang Diyos, patatawarin naman ako pag humingi ako ng kasalanan. Ang tawag po doon, sinasadyang kasalanan. Di ba? Inaabuso. Mabait kasi ang Diyos eh. Kaya gagawa akong kasalanan, sinasadya. Parang sinasadya. Nakasulat din yung sa Hebreo. Matapos ikaw na makakilala ka sa Panginoon, sadyain mo pa na gumawa ka ng kasalanan. Paano ba sinasadya? Alam mo nang mali. Patuloy ka pa rin. Di ba? Sino magtutuwid sa atin? Basahin mo yung Bible. Meron po yan. Sagot. Kaya nga po, bumalik tayo sa Bible. Ang provision lang po napakahalaga sa panahon natin ngayon. Tayo may nagkasala. Ano po ang sabi ng 1 Juan chapter 1 verse 9? Ano po ang sabi doon? Kung ipapahayag ng inyong mga labi ang inyong mga kasalanan ng Diyos ay tapat at banal na kayo patatawarin at linisin sa inyong mga kasalanan. Amen? Yan ang provision ng God. Kaya nga po, sasabihin lang, aminin mo. Kaya nga, acknowledge the sins committed. Kilalanin mo ang mga kasalanang nagawa mo. Pag hindi mo yung kinilala, hindi ka patatawarin ng Panginoon. Ngayon, gusto mo magpatagumpay. Yung business ko, yung buhay ko, mabago ang buhay ng mga anak ko, ang pamumuhay namin, ang kinabukasan ko, pero wala tayong pagsisisi. Ilan mahiningi ng Diyos, aminin natin. Kasi may Holy Spirit tayo dito eh. Pag inamin natin, tuwan-tuwa yung Holy Spirit. Anong gagawin ng Holy Spirit ngayon? Palalakasin ka, spiritual. Marami kang maiisip. Marami kang magagawang ministry. Yung ministry mo magiging epektibo. Hindi ba nyo napapansin bakit ang hirap ngayon mangaral ng salita ng Diyos? Sabi nga na isang pastor, para tayong naghuhugot ng bayawak sa kanyang lungga. Alam mo yung bayawak? Yung bayawak po kasi, pag yun kumapit, nako, ang hirap pong hatakin yan. Kasi yung kuko niyan, talagang di ba niyo napapansin? Bakit po? Kasi nga po may problema. Bakit po?
Akala ng iba, basta umayo lang, pero kung yung mga hidden sin na hindi po napagsisihan, hindi ko po sinasabing magiging perfecto tayo. Wala pong magiging perfecto sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Kahit sino pong pastor, kahit po si Haring David nga, di ba? Si Moises, nagkasala. Si Abraham, nagkasala. Ang dami. Si Jacob, ang dami. Halos lahat na nakasulat sa Bible. Nakasulat po dyan yung kanilang pagkakamali. Pero nandoon yung biyaya, yung habag ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Yahweh, dahil sa aking karangalan, kaya ko kayo patatawarin, hindi dahil sa kayo ay mabuti, Israel. Di ba? Kaya ganun din ang tingnan natin sa ating sarili. Huwag natin itaas ang ating sarili. At huwag naman natin tayong mag-alibay na, ang Diyos naman ay mabuti. So huwag natin sadyain ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Maliban na lang kung hindi mo alam, hindi mo binabasa ang Bible at ayaw pakinggan. So, nung napakinggan mo na ito at ginawa mo po ito, yun ang pananadya na yun. Ngayon, kung hindi mo po alam, masasabi ko, ignorance. Kaya lang, ilang taong ka nang mananampalataya para hindi mo malaman yon. Sino po sa inyo isang taon pa lang sa pananampalataya? 5 taon na. 5 taon ka na. O sabihin, sa loob ng isang taon, kaya mong basahin ng Bible mula Genesis hanggang Revelation. Opo. Sa loob ng isang taon, pwedeng 2 beses mabasa mo ang Bible. Mula Genesis hanggang... Opo. Kaya natin. Kaya Pangalawa, repent. Turn from sins and turn to God. Magsisitalikuran ang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Sa verse 5 ng ating teksto, ayan po, ano po ang sabi? Tayo po ay, sa Jonas chapter 3, verse 1. Sa 5 po, ang sabi doon, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So dito po ay nung tanggapin nila yung naniwala sila, so sila po ay nagkaroon po ng pagsisisi. Paano pong pagsisisi? Ang ginawa nila, nagpasting sila at nagsuot ng sako. Yung panluksa po dyan, damit panluksa, yun po yung sako. At naupo sila sa lupa. Iwa po sa abo. Nagkagay ng abo. Opo. So yun po ay tanda ng pagsisisi na itinuturo po yan nung unang panahon sa Old Testament. Pero sa atin, hindi naman po eh. Kaya lang, napakahalaga na makita natin, ito pong Ninibe, ang ating Ninibe, naniwala. Kaya maniwala ka sa salita ng Diyos. Kung hindi ka naniwala sa salita ng Diyos, sabi, nagmamakas agad, tinutuya mo ang Diyos. Paniwala mo ang Biblia. At kung hindi mo pinaniniwalaan ito, baka hindi ka born again. Baka hindi ka manampalataya. Baka hindi ka sa Diyos. Dahil lang sa Diyos ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Nakasulat sa Bible yan. Kaya lahat ng mga bagay na pwede po nating malaman, nandiyan po sa Biblia. Kaya nga po mapapanuto lang tayo kung tayo po ay nagre-repent. Bakit po? Kasi marami tayong hindi nasusunod. Pag sinabi mong nasusunod mo at ikaw po ay marami nang nagagawa sa harapan ng Diyos at nagmamalaki ka pa, isa pong malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos. At wag po tayo mag-inspire ng mga malalaking church o mahusay na magsalita o ano pa man. Hindi po nakukuha sa magandang salita po ang tunay na pagsisisi. Napakarami nga po ngayon ang nakakatakot, ang pamumuhay, ang nangyayari. Yan po, pinag-usapan po namin yan ng mga pastor. Kasi po marami po ngayon sa church ang mga deceive, mga nadadaya ng gawa ng diablo. Marami na po ang lulong dito. Marami na po dito ang hindi po marami na po mga Pilipino, hindi lang po sa Kristiyano, ang hindi makakapayag na hindi hawakan ng cellphone, di ba, sa maghapon. Iba nga magdamag kasama pa nga sa pagtutulog ang cellphone eh. So, gaano ba karumi ang cellphone? Napakarumi. Kasi nga, di ba, minsan, nag-ano ako sa Bible, pag nagkamali ka ng pindot yan, mabubuksan naman, di ba, marami kang makikita eh. Yan ang ginagawa ko dyan talagang, minsan. Kasi, nasa akin po kasi ang pagkapasya.
para hindi ako maalipin. Amen? Pag pinibigyan ko isang bagay, napakadali, ganyan lang Pag nagkamali ka lang di ba? Hawak ka mo ganyan, napindot mo ganyan, di ba? Hello? Kaya wala po tayong may sasabi na wala tayong kasalanan. Kaya nga po, padadala ko po ako sa inyo, kasi hinahanap ko yung sa TikTok yung pong sa isang church, mga negro po ito, yung babae, ikot na ikot, kukunin yung cellphone, tapos lalagay ng Bible. Yung Bible nakabukas na. Tapos, opo. Merong ganun pakikita ko sa inyo. Gawin kaya natin dito yun, para, tapos hindi natin sasauli yung cellphone. Mura lang naman yung Bible kasi kapalit ng Bible, di ba? Tutubo ang church. Pero hindi so, abis sabihin, inalis po yung mga maliit lang pong church yun, nakakita ko po sa YouTube, napanood ko. Kaya sabi ko, ano kaya? Ito gawin namin sa church. Kikita ang church, Parang ginawa pang hanap buhay, Kasi nga po, sa lahat ng may hawak ng cellphone, at yung cellphone na ginagamit, kukunin natin, papalitan natin ng Bible. Buti na lang sa atin, kukunti lang tayo, madaling makita kung sino nagsi-cellphone. Pero sa malaking church, totoo po. Halos lahat na. Opo. Hindi naman po masama yun. Kung talagang Bible po, gaya ito, Bible talaga binubuksan ko dito. Wala pong masama dyan. Kaya lang, hindi dyan ito, kung nakaupo ka dyan, tapos medyo inantok ka, tapos iba napindot mo, wala na naman, di ba? Sa iba nakapunta, baka may maglaro. Naku, nakita mo, ganda laro, Kaya habang nakikinig kay Pastor. Okay. Repent. Magsisi. Ito po yung mga bagay na ayaw ng tao. Ayaw mapakinggan at maraming umiiwas dito. At minsan, sa pagtuturo din po, iniiwasan. Kasi po, sabi nga sa Bible, di ba sabi sa Bible, wag nang pag-usapan yung mga pagsisisi sa kasalanan, yung mga pagtapatong ng kamay, hindi po. Yung repentance, sinasabi po dito, hindi naman po yung pagkaway, yung sa pundasyon ng iyong pananampalataya. Ito po yung bahagi ng ating pagtatagumpay. Paano ka magtatagumpay ngayon bilang Kristiyano? Kung hindi ka magkakaroon ng tunay na pagsisisi. Yan. Sa verse 5 and 6, sabi nga po doon, tapos sa 6, ang sabi po doon, nang mabalitaan to ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng paluksa, at naupo sa abo. Kaya nga po, tingnan nyo, pati yung hari. Yung hari nagalis ng korona, nagalis ng balabal, tapos nagsuot ng sako. Sako! Amen? Kaya nga po yung tunay pong pagsisisi, hindi po yan ano lang po doon sa mga mahihirap o yung mabababa. Kahit po ikaw may pinag-aralan, kung talaga nagsisisi ka, dapat nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Kaya nga po yun ay dapat ipakita natin sa harapan ng Diyos. So, ganun po ang ginawa ng hari. Ayan po. May kalungkutan at pag-amin sa kasalanan ang tunay na repentance o pagsisisi. May kalungkutan. Kaya nga po yung hari, di ba? Bino mo, gugunawin ng kanyang bansa. Naniniwala siya sa Diyos. At talaga ang Diyos sa Israel, siguro itong panahon na yon, kasi marami silang nasaksihan. Bagamat sila'y malupit at nagkasala. So kaya nga sabi ng hari, lahat tayo ay magsisi. Lahat tayo ay manalangin ng taimtim. Ayan. Lahat tayo. Talikuran nyo yung mga kasalanan. Ayan. Yung mo, bilo mo ang hari, pati nagsimula yung hari. Kaya nga napakalaga. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po nyo ang bansa natin, mayaman po tayo Walang maghihirap sana kung wala pong kasalanan. Bakit po? Titingnan po nyo, di ba, lutang na lutang po yan, pinakita ng Panginoon kung paano, kung merong righteousness, may righteous po yung namumuno, di ba? Ano nangyari sa atin? Yung kapatid natin na ngayon po isang mayor ng isang di ba, ng isang city, di ba? Tingnan mo ang nangyari, for 9 million, na-save niya yun, di ba? Bino mo yung 9 million, kung hindi po siya nakukuha ng ibang tao, isipin ko, kaya pinag-usapan namin kanina, di ba? Sana merong ganitong kaisipan, di ba? Yung mga relocation, hindi na papupunta doon sa mga bundok, sa malalayong lugar, di ba? Sana ang ginawa na lang yung mga, kung malapit doon sa city, malapit sa trabaho, doon na lang kumuha. Kaya namang bumili ng gobyerno ng lupa na malapit sa mga city, sa mga trabaho. Kung saan napakalayo, doon dadali ng mga mahihirap.
Kung minsan kulang pa sa tubig, kulang sa kuryente. Kaya ba natin yon? Alam nyo mga kapatid, sa Bible po kasi sinabi sa Bible, huwag tayo magtiwala sa politiko, sa kapangyarihan ng tao. Pero magtiwala tayo sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, paano magtitiwala ang tao sa Diyos kung wala pong mangangaral? At paano po mangangaral kung walang sinusugo? Di ba? Tayo po'y sinusugo ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo nangangaral, nagkakasal tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahirap po na magtago tayo sa Diyos kasi po, meron po tayong pananagutan. Meron tayong responsibilidad mula nung tayo maging born again. Mula nung tayo naging born again, pinasok mo na po tayo sa plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Maligtas ang maraming tao. Maraming tao. Yung sinabi niya sa Lucas 19, verse 10, na parito ang anak ng tao upang iligtas at hanapin at iligtas ang mga makasalanan. So, wala na po si Jesus Christ ngayon. Tayo po ngayon ang extension ng kanyang ministry. Ang bawat tumanggap kay Jesus Christ, yan po, pinagkalooban ng Holy Spirit, yung karangalan ng Diyos ay binigay sa atin. So, saan natin ginagamit? Kaya nga po, doon tayo nagkakasala. Kaya sasabihin ko sa inyo, kung tayo po ay aasa sa mga tao, na kapangyarihan ng tao, sa politiko, kung hindi naman sila manampalataya, anong mangyayari? Di ba nakita natin, malutang na lutang ngayon. Kaya mangarap po tayo, Lord, sana po lahat ang namunungkulan sa amin ay makakilala sa Panginoon. Di ba? Hello? Imagine ninyo. Sinong gagamitin ngayon para mag-pray? Tingnan nyo. Kaya malaki ang kasalanan ng church sa atin, sa iglesia. Kasi nga, madalas ang panalangin natin, ang anak ko, ang kabuhayan namin, ang puro karamihan, nakaikot doon. Pero hindi masama yun. Hindi po masama yun. Kaya lang mga kapatid, kaya kung titignan po natin, sinabi sa 1 Timoteo chapter 2, di ba, verse 1, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, na ipaabot nyo sa Diyos sa inyong pamanalig, pasasalamat, pananalangin para sa lahat ng tao. Hello? Kanina binigay yon sa mga kapatid. Sino ba yung kapatid? Tingnan mo. Hindi ba ikaw yung kapatid ko ngayon sa Panginoon? Magkakapatid tayo. Dahil kay Kristo. Sino pinagtutungkulan doon? Kaya nga pagbabasa tayo ng Bible, unawain po natin. Kaya doon natin makikita, may problema ba ako? Ano ba kasalanan ko? Masasabi ko, kasalanan natin yun. Ang pagbabago ng kapaligiran, ang pagbabago wag po natin isisi doon sa mga tao, isuko po natin ito sa Diyos. Idalangin natin ito, malaking pag-asa. Amen? Kasi pag ang tao po nanunungkulan, nakakilala sa Panginoon, mababago ang lugar na ito. Amen? Ang lahat ay nagayuno at nagdamit ng sako. Ayan po, tanda na kayong pagpukumbaba. Sa Lucas 11, tingnan po nyo. Lucas 11, ayan. Meron po sinabi dito si Jesus Christ sa New Testament. Lucas 11, ayan po. Sa Lucas 11, ayan, verse 32. Ano po ang sabi doon? Tingnan po nyo. Okay. Verse 32, sabi dito, kasi hinahanapan si Jesus ng palatandaan. Palatandaan ng mula sa langit. Kasi nagdududa siya ang mga tao noon, ang mga alagad, ang mga Israelita. Marami po sa mga Israelita ang ayaw tumanggap kay Jesus Christ at yung mga tigapagturo ng kautusan, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit at sabi ni Jesus Christ, walang ipakikita sa inyo ang palatandaan kundi palatandaan katulad ni Jonas, nung panahon ni Jonas. Ano po ang sabi doon? Ayan. Ang sabi po dito, sa verse 32, ayan po, sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan nyo, lalong dakila kay Jonas ang narito. Ang pinatutungkol dito ay si Jesus Christ. At siya mismo ang nagsasalita dito. Ginamit niya yung Ninive. Bakit po? Yung Ninive ay nagsisi. Di ba? Ganun po tayo. Hindi po tayo Israelita, pero pwede pala na isang taong makasalanan, nakalaban ng kanyang bayan, pag nagsisi, ay patatawarin. At ito po yung nangyari ngayon.
Kaya titingnan nyo, magpasalamat tayo sa Diyos at hindi po nawaglit kay Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ yan, di ba? Yung Ninibe, tatayo yan laban sa inyo. Nakalagay din po yan sa Matthew chapter 12, verse 41. At pangatlo, sabi po doon, pray earnestly to God and ask forgiveness. Ganun po ang ginawa ng mga taga Ninibe. Sila po ay nanalangin. At sa utos po ng hari, manalangin kayong taimtim. Manalangin ang taimtim. Paano ba yung taimtim? Diba? So, focus ka talaga kung ano yung pangangailangan mo at nakapokus ka doon sa hinihingan mo. Sino ba hinihingan mo? Siyempre, ang hihingan natin ng Diyos. So, kaya nga taimtim na pananalangin. So, ito natin ang ating kaisipan doon sa ating hinihingi. Hindi lang yung nasabi lang sa iyo. Kaya kung minsan po, malalaman po natin kung tayo totoo na nanalangin. Sino po sa inyo nakatanggap na isama po nyo kami sa panalangin. Tapos pag nga, kaganyan pa. Di ba? Okay, sasama po namin kayo sa panalangin. Pero pag nakita, hindi man lang inalala. Kamusta na yung ano mo? Tingnan nyo. Kasi kung ikaw po ay nakapokus sa iyong pinanalangin at talagang totoo ka nanalangin, maalala mo siya, di ba? Ganun po ang ginawa si Haring David, ganun po siya. Sabi niya, pag merong may sakit, kahit hindi ko siya kamag-anak, sabi ni Haring David, ako ay nalulungkot. At ipinapanalangin kong sila na para kong tunay na kapatid. Yeah. Sino sa inyo talaga ang nananalangin? Pero ako hindi ko lang po lahat naalala. Pero pag nakita ko, kamusta na? Kasi po pinanalangin ko siya eh. Nadinig ko yung, na-receive ko dito eh. Isama po sa panalangin eh. Kaya pag nakita ko siya, kamusta na siya no? Bakit po? Kasi ano ko po eh. Hindi lang ako nanalangin kasi nilagay ko sa puso ko. Di ba? So yun po. Kaya kung titingnan po natin ang ating sarili, nagawa ko ba yun? Kung hindi mo nagawa yan, di ba? Titingnan po natin, yung ba'y kinikilala mong kasalanan mo o hindi? Nasa sa iyo po yun. Di ba? Kaya nga sabi ng Santiago, ang nakakaalam ng dapat niyang gawin ay hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Hello? So, tayo na po ang magusga sa ating sarili. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Doon po tayo mapapanuto. Kaya para sa akin po mga kapatid, ang napakahalaga po ngayon, tayo po ay manumbalik sa Diyos. Magsisi tayo ng ating kasalanan. Kaya nga, manumbalik tayo sa Diyos. At tayo po ay manalangin sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran. Ayun po, napakaganda po. Humingi tayo ng kapatawaran. Manalangin taimtim. Sa Lucas 18, verse 9, alam po ba niyo yung dalawang dito, yung isa pong Pariseo, so po natin, tsaka po yung maniningil ng buwis. Sabi po nung Pariseo, nung siya po ay, so siguro po, buksan natin. Lucas, po to? Makita po natin to sa Lucas 18. Ayan, dito ko po sa Bible ko na lang po hanapin. Lucas 18. Ayan. Ang sabi po dito ay, may dalawa pong nanalangin at nanalangin po ng ganito, yung pong maniningil ng buwis. Sabi po dito sa verse 9, ayan, sinabi rin niya, ang talinghagang ito ng mga taong mababa ang tingin sa iba at ang akala sila'y mamatuwid. Ayan. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang sabi nung Pariseo, tumayo siya, Ama, buti na lang po, hindi ako katulad nung maniningil ng buwis na to. Ako pinag-aayuno ng 2 beses. Meron po siyang self-righteousness. Meron po siyang hidden sin. Ang hidden sin, meron siyang pride, nagmamalaki. Hidden sin. Akala natin, huwag tayo magkukumpara ng ating sarili. Focus lang tayo sa ating sarili. Ito pong maniningil ng buwis. Alam niya, kasi nung panahon na yung kilala, pag maniningil ng buwis, kurap.
makasalanan. Kaya nga, yung maniningil ng buwis, dahil siya nasa loob ng templo at alam niya, ang Diyos ay doon, hindi siya makapagtago. Sabi niya, Lord, nandun siya sa malayo, Lord, Yahweh, patawarin mo ako. Kasi kinikilala niya ang Diyos, kaya lang, nandun siya sa trabaho na talagang kurap. Kaya pag sinabi doon sa Old Testament, sa New Testament, ng panahon ni Jesus Christ, ang inyong guro ay nakikisalo sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan. Di ba? So, kaya nga titingnan po natin, kapag ito pong lalaki, ito pong maniningil ng buwis, totoo po siya. Di ba? Nagpapakumbaba. Kinikilala niya si makasalanan. Pero yung Parisiyo, di ba? Nagmamalaki. Wag natin, kaya nga po mga kapatid, maging mababa po tayo. Wag natin sabihin na wala po tayong kasalanan. Maging sa pag-abot natin sa tao, kasi yung espiritu po natin, i-impart po natin sa kanila, yung tunay na pagpapakumbaba. Kaya nga po ay napakahalaga na tayo po makatulong sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Paano po? Yung ating sarili, ipasa po natin sa kanila. Ang tawag po doon, discipleship. Yung makatulad ka ng iyong inakay. Ganun po ang tunay na pagdi-disciple. Kung ano ka, yun po ang maging siya. Yun po. Ipoproduce mo yung katulad mo. Kaya nga ikaw nga po ang makakaalam ngayon kung tunay ka nakatanggap-tanggap sa ministry ng pagdi-disciple. Pag-aakay ng mga tao. Akala natin pag-aakay ng tao, dahil lang sa Panginoon, bahala ka na dyan. Hindi po. Ang tunay na pag-aakay, yun pong aakayin mo siya. Meron po ba nagtanim ng halaman, tapos hindi na dinidiligan? Di ba? Kaya nga sabi ni Apollos, ni Pablo, di ba? Ako ang nagtanim, sabi ni Pablo, at si Apollos ang nagdilig. Pero hindi mahalaga yung tanim at nagdilig, ang mahalaga yung nagpatubo. Diba? Kapwa sila lingkod ng Diyos. Ganyan din po tayo. Kung kayo yung naglilingkod sa Panginoon, maging tapat ka, hindi ka mataas. At yung pagdidilig, hindi lang po yung pagka-follow up, kundi yung panalangin. Dalhin po natin, pasanin yung taong inaakay natin. Yun po yung bahagi ng pagdidilig. Hindi lang po yung follow up. Follow up ka ng follow up nga, wala ka namang prayer, at yung buhay mo naman, hindi maayos sa harapan ng Panginoon, hindi rin po marapat. Mga kapatid, ay sinasabi ko ito sapagkat nakakabahala po nangyayari ngayon. Alam niyo kung bakit? Lagana po ngayon ng AIDS. Dideklara po ngayon ng DOH na, di ba sa loob ng isang araw, nakakaroon po 50 person ay nakakaroon ng AIDS, HIV. Nakakabahala po. Sa loob ng isang araw. Ilan po tayo? 110 million tayo. May populasyon natin. Sa isang araw, isang araw, marami po ang na-infect ng HIV. At nakakalungkot po, 13 years old pataas. Inano po yan sa TV kung nanonood kayo ng balita. Nakakalungkot. Nung basta magagawa natin, kaya nga, mangaral po tayo. Kasi lahat naman tao ay tatanggapin ng Diyos. Lahat gusto ng Diyos makapagsisi. Paano sila makapagsisi kung hindi tayo mangangaral, di ba? Paano gagawin natin, Pastor? Mag-pray tayo. Kaya nga po, inaano ko mga kapatid, ako po nagpe-pray, ako po nanalangin sa Panginoon. Lord, kung sa ano gusto mong gawin mo namin, Panginoon, sa panahon ito, sa oras na ito, bawat isa sa atin naniniwala po ako, meron tayong magagawa. Saan ka ba naroon? Mag-aaral naman nga tayo ngayon, di ba? Mag-aaral tayo kayo, mag-aaral pala yung mga kabataan. So, yung campus ministry, bakit hindi natin gawin? Wala naman tayong programa, Pastor. Kahit ba walang programa, ano ka ba? Lingkod ka ng Diyos, di ba? Hello? Hindi naman kailangan ng isang tao na uutusan pa o mayroong programa Hindi naman po Magandang programa natin siguro ngayon. Dali mo dito kasi malapit ka kung saan ka nag-aaral. Dali mo dito. Buhay mo yung aircon dito. Doon kayo mag-Bible study. Pwede. Pakainin mo, pakapihin mo. Hindi pwede. Okay lang. Di ba? Bakit po? Marami pong gumagastos para po ngayon makaakay ng kaluluwa. Bakit po? Sa Bible po kasi walang halaga. Hindi po kayang tumbasan ng halaga ang kaluluwa ng tao. Kaya marami po ang gumagawa ng paraan para makapag-akay ng kaluluwa. Pero mga kapatid, kung tayong ginagamit ay hindi po tayo marunong magsisi, at yung pagsisisi po na yon ay hingin natin antayin natin na
Antayin natin ang tugon ng Panginoon. Madali ang tugon ng Panginoon kapag tunay po ang pagsisisi. At yung pong mararamdaman natin. Kasi nandito ang Holy Spirit eh. Palalakasin ka muli ng Panginoon. Kaya inutos ng Hari sa lahat na magsisi at manalangin. Kaya nga po na ipo ay gawin natin sa ating buhay kung hindi po natin ito nagagawa. Ayan po. Ang nakakatawa po dito, pati po yung mga hayop, pinagdamit ng panluksa. At 40 days po, di ba 40 days, sabi after 40 days, gugunawin ang mundo. Di ba inantay pa ng mga, nag-ayuni sila. Di ba 40 days? Di ba sabi ko, Lord, kaya ba namin yon? Ako ang fasting 5 days lang inaabot, hindi pa ako nakakaabot ng 40 days. Totoo lang. Hindi po ako nakapag-fasting na napakahaba. 5 days lang nagawa ko. Tubig lang iniinom ko noon. Pero nahihilo-hilo na ako talaga. Ang hirap. Pero mga kapatid, ito'y taintim, di ba? Tapos nag-ayuno pa. Hindi kakain, hindi inom, pati hayop. Di ba? Kaya po, napakahalaga po na tayo po ngayon ay magbalik loob sa Panginoon. Paano pagbalik loob sa Panginoon? Buksan natin ang ating kaisipan, ating puso. Dito po magsimula. Kasi nandito si Jesus Christ. Maliban na lang kung di pa tinatanggap si Jesus Christ. Kaya po, dito ka rin magsimula. Tanggapin mo siya. Amen? Maborn again ka. Abadang huli, God changed His decision through repentance. Sa pamagitan ng tunay na pagsisisi, nagbago ang pagsya ng Diyos sa pagpaparusa sa Ninive. Di ba? So nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Amen? So, nagbabago ang Diyos. Nagbago ang Diyos. Amen? Kaya kung babasahin niyo yung sa Jeremiah, so hindi ko na isulat dito, Jeremias chapter 18, yung pong tungkol sa magpapalayok. Si Jeremias ay pinapunta doon sa maggagawa ng magpapalayok. Ay magpapalayok ay pag mayroong luwad, kapag nasira, yung kanyang ginagawa, mamasahin uli. Pinaliwanag ni Yahweh kay Jeremias. Sabi niya, Jeremias, kayo ay nasa aking kamay. Diba? Ang bayang Israel na nasa aking kamay. Kapag sila ay nagkasala, muli ko silang katulad ng luwad, mamasahin. Hindi ko ba ito magagawa sa aking bayan? Sabi ni Yahweh kay Jeremias. Ganun din ang gagawin ko. Kapag nakita ko, pag sinabi ko sa isang bayan, parurusahan ko siya, at ang bayang ito ay tumalikod sa kanilang kasalanan, sa maling gawa, sabi ng Diyos, babaguhin ko ang aking pasya. Diba? Pero, pag sinabi ko, pagpapalain ko itong bansang ito, pero sila nagpatuloy sa pagkakasala, babaguhin ko ang pasya ko, parurusahan ko sila. Mga kapatid, ang daming prophecy sa Pilipinas. Ang ganda ng prophecy sa Pilipinas. Sa Malolos. Pero kung hindi tayo maniniwala, hindi tayo mag-pray, ano mangyayari sa atin? Hindi ko sinasabing tayo maging dahilan kasi sa totoo po maraming nanalangin ngayon sa ganitong bagay. May gagawin ng Diyos sa Pilipinas. Kasi ito po ang panahon na magkakaroon po ng last revival. Huling panahon na po tayo ngayon. Imagine po nyo, kung 30 years, kung 2030, magkakaroon na ng rapture, ilang taon na lang? Di ba? Kung 240, paano? Ilang taon na lang? Apakatuli ng taon, di ba? Hello? Kailan tayo magsisisi? Paano yung mga tao na nasa labas? Paano natin sila madadala sa paanan ng Diyos? Kung hindi tayo maging karapat-dapat. Pero naniniwala po ako, kasi pagdating po ng revival, kahit hindi po tayo humayo, sila po ang pupunta sa church. Maraming tao maghahanap sa Diyos. Pero paano yung mag-i-ignite? Paano yung mag-aala, magsisindi sa Pilipinas kung walang magpe-pray at walang maniniwala? Naniniwala ka, hindi ka man nagpe-pray. Kaya nga nung ating last Saturday, meron tayong, kaya yung mga leader, sabi ko, magkaroon tayo ng joint prayer. Nandito kami, 4 kami. So, sa totoo po, yun po ay bahagi ng sakripisyo.
Kasi kailangan po natin talaga magsakripisyo sa ganung bagay lang po. Yung prayer lang po. Hindi naman tayo papako sa krus katulad ni Jesus Christ. Kasi doon po malalaman ng Diyos yung ating pagiging totoo ng paghingi ng pagpapala. Amen? Kung wala po tayong sakripisyo, di ba parang sabi ng salitang naaabuso natin ng kagandahan loob ng Diyos. Kasi hindi man tayo pababayaan ng Diyos totoo. Kaya lang, papaano po yung mga nasa labas? Hindi naman lang tayo ang kailangang maligtas. Papaano po kung meron po sa atin na tukso, nakakala natin lumaatin lang tayo, pero may iwanan pala tayo sa rapture. Paano po yun? Kaya nga tayo ngayon may pag-aaral na ganito. Amen? Kung walang ganito, paano po yan? Napakahirap po. Bakit po? Pag naiwanan ka, wala na pong awa-awa, wala na Holy Spirit, wala na kalakasan galing sa Diyos. Self-effort mo na lang po. Ngayon nga lang, di ba? Hindi ka kumain. Kasi hindi tayo marunong mag-fasting, kumain ng tanghalian, di ba? Di ba? Ikot ang bituka natin. Di ba? Gano'n na yung rapture. Kasi pag nahuli ka, wala kang tatak ng 666, hindi ka pwedeng bumili at magbili. Gutom na gutom ka na. 3 years and a half yun. Hello? Kaya mo ba mali-mali na pumunta mong building for pagkain doon, 1 taon. Paano ko 1 taon, halimbawa, 1 taon lang ang pagkain doon, naubos na. Tapos dinagana, marami nga nakaibak dyan na ng ipis. Saan magtatago ngayon? Isipin po nyo, kaya lang, hindi po ganun hindi ko sinasabing ganun nga mangyayari sa atin. Pero mga kapatid, mangarap po tayo. Pangarapin na po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, ang naghahangad ng buhay ay namumuhay sa spiritual na buhay. Pinagpapalaga niya yung kanyang buhay spiritual at yun ang magmamana ng buhay. Pero yung nagnanasa ng pita ng laman, walang pakialam sa ibang tao, puro sanlibutan ang iniisip, yan po mag-aani ng kamatayan. Kamatayang papalayo sa Diyos at kaparusahang walang kamatayan. Walang tigil o eternal punishment. Yan po. Kaya po, napakahalaga po ngayon mga kapatid na tayo po ay gumising. Ang tunay na pagsisisi po ay kailangan natin gawin. Hindi po tayo maghintay pa na tayo po ay paluin ng Panginoon o ano paman. Kagaya ng ginagawa po sa Old Testament, si Haring David, nung papuntahan siya ni Nathan, tsaka palang umamin. Paano kung, kaya lang po, siyempre lingkod ng Diyos yan. Kasi wala pa namang Holy Spirit noon eh. Ang Holy Spirit ay nando doon sa ilang tao lang, sa propeta, kung sinong gagamitin niya. Pero ngayon, lahat ng tumanggap sa Panginoon, sinasabi sa Bible, may Holy Spirit. Kaya nga po mga kapatid, napakalaki ng kasalanan. At maraming gumagawa ng kasalanan, masasabi ko, bakit po? Hindi sinusunod ang sinasabi ng Biblia. Amen? Pag hindi po tayo umamin doon, ako po sa sarili ko, sa inyo na lang po yun. Sa akin, lagi akong humingi ng tawad. At tandaan nyo, yun po ang pinapangarap ko. At sana maghamit ako kahit sa huling panahon, sa huling sandali ng aking buhay, kahit papaano, kahit sa maliit na bagay. Hindi po ako yung ura-urada lagi, sugod lang na sugod. Nung ako po'y pinahinto ng Holy Spirit pa pahinto sa akin. Nung ako po'y nagpa-Bible study noon, dyan sa Release and Trend. Sabi niya, huminto ka muna. Huminto ka muna sa paghayo. Nangusap sa akin ng Panginoon. Kasi unang-una, napabayaan ko pamilya ko noon. Kasi alis ako ng gabi, uwi ako ng gabi. Tatrabaho sa Manila, tuloy ako sa Bible study, alis ako ng gabi, uwi ako sa amin ng gabi. Isa yun sa sinabi sa akin ng Lord. So, tingnan nyo hindi pinabayaan ng Diyos yung aking pamilya. Pinahinto niya ako sa ministry. At pangalawa, medyo parang naging ako doon sa sarili ko, nagiging proud ako sa sarili ko. Kasi nga marami akong nababible study noon, parang lumalaki ulo ko o yung mayabang. Di ba? Pero nung pinahinto ako ng Holy Spirit, walang nagsabi sa akin tao noon. Pinahinto ako ng Holy Spirit, tatrabaho ko noon, nagpapasting ako. Umiiyak ako, sabi ko, Lord, ibalik mo ako sa dati, kahit isang kaluluwa lang. Kahit isang kaluluwa lang. Amen? Alam niyo yung pinabalik po sa akin? Nung pinabalik ako, doon din sa trabaho ko, yung aming pagtatrabaho, kasi nagwe-welding ako, nasa itaas ako,
Makit ako ng hagdanan ganyan, nagbe-building ako sa taas. Tapos pagbaba ko, sabi ko doon sa may-ari ng bahay, pwede po ba mag-Bible study sa inyo? Sabi niya, oo. Taas uli ako. Tapos baba uli ako. Baka pwede po sinusure ko talagang magpa-Bible study. After nung Sunday, pumunta kami. Hindi po lang ako nag-iisa. Grupo po kami. Kasama ko mga nanay, may kabataan. May grupo po kami. At yung doon po uli nagsimula yung buhay ko sa ministry. Kaya mga kapatid, pinagsisihan ko yung mga bagay na yon. Lahat ng sinabi sa akin ni Lord. Kaya mga kapatid, hindi po nagpapabayaan Diyos. Yung pamilya mo, hindi mo mapapabayaan yan. Aayusin yan ng Diyos. Maglingkod ka lang. Malaki pong pagkakamali, natutukan mo yung mga bagay na material, hindi po yung pag-ministry sa Diyos. At wag mo naman pong sabihin purong pamilya. Ministry naman to sa Diyos eh. Hindi po. Hindi ka pabayaan ng Diyos yung pamilya mo. Pero kung puro pamilya, nagiging kasalanan din po yan. Dahil sinabi ng Matthew chapter 10, ang umibig sa ama, sa ina, sa anak, na higit kayo sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Hello? Nabasa ba niyo yun? Hindi niya sinabi, huwag mong ibigin ang iyong ina at ama, ang iyong anak. Ang sabi lang, nang higit kayo sa akin. Yung pag-ibig nyo sa akin, huwag inyong papantay yung pag-ibig nyo doon sa mahal nyo sa buhay. Hello? Ngayon, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Minsan yun, may dryness po tayong nadadama. Parang hungkag ang buhay natin, parang dry, parang minsan nakakapakinig tayo pero walang pumapasok. Amen? Pinadama po sa akin kanina, nakatayo dito. Kumakanta po tayo. Alam niyo, kumakanta tayo. Sabi ko, Lord, gusto kong maranasan ka. Kasi pag kumakanta ka, di ba, pag kumakanta ka, ang ganda naman ang mensaheng kanta, di ba? Talagang maitataas mo kamay mo, emotionally, talagang makakanig ka. Pero yung madama mo ang Panginoon, nung bandang huli na, parang merong tumapik sa akin. Tapos, nadama ko yung kanyang presensya. Kasi yun po ang hinahanap ko lagi. Kasi alam ko, ang Diyos ay buhay. Yun ang pangako niya eh. Every time na nakakatipon, sabi nga, 2 o 3 nakakatipon dahil sa aking pangalan, ako'y naroon kasama nila. At ang presensya ng Diyos ay bumababa. Yung kapuspusan ng Holy Spirit ay bumababa sa pagtitipon ng kanyang bayan. Kaya yun po i-design natin. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Meron pong gustong pagawa sa atin ng Diyos. Kaya lang yung tunay na pagsisisi, baka hindi pa natin nagagawa. O hanggang ngayon po ay nag-aalibay tayo. Habang tayo po ay nangangatwiran, merong self-righteousness, nag-aalibay tayo, alam nyo, hindi po tayo namumuhay sa tunay na pagsisisi. Dahil ang tunay na alipin, sinabi po yan ni Jesus Christ, yung ba ikaw alipin, galing sa bukid, pagdating doon sa bahay ng kanyang amo, sasabihin ba ng amo, sige, maghugas ka, magbihis ka, at ikaw ay mamahinga na dahil galing ka sa bukid. Hindi ba ikaw, sabi ni Jesus Christ, hindi ba ikaw sasabihin doon sa alipin na yon, sige, maghugas ka, magbihis ka, at paghihanda mo ako ng makakain. Di ba nyo nabasa yon? Minsan tayo, gusto natin lagi mamahinga. Napapagod na ako eh. May ginawa na ako. Hindi na ako gagawin. Hindi ko na gagawin to. Pero may inuutos pa sa atin. Minsan namimili tayo. Gusto natin, yung pagmimili natin, kukutsarahin natin. Pero pag tayo ay gusto natin pagkapala, gusto natin sandok eh. O kaya ibubuhos na yung mangkok talaga yung, pero yung pag tayo magbibigay kay Lord ng oras, ng panahon, kukutsarahin. Kung minsan, sana yung kutsara, maganda, malaki. Ibig sabihin, sinusukat natin ang ating mga gawa. Yung oras natin. Maling focus po yan. Mag-repent po tayo. Mga kapatid, hindi po ako nanunumbat. Pero kailangan ko po paggamit sa Panginoon. Ako mismo po ay tinuturuan ng Diyos. Sa panahon po ngayon ay, nga po, hinahanda ko ang sarili ko. Lord, ano po ang aking gagawin? Ano po ang gusto mong gawin ko ngayon? Alam niyo, titingnan ko yung mga kapatid na nakita natin dito na tiga pala natin,
tama natin, iniisip ko yun. Iniisip ko yung gawain natin sa Matimbo. Kayo, iniisip ko rin po kayo. Sana maisip din po niyo. Ipag-pray po niyo ako. Pare-parehas lang po tayo. Kaya lang po siguro yun ang bagay na binibigay sa akin ni Lord. At sasabihin ko sa inyo, hindi tayo nagagawa. Kaya lagi po ako nagsisisi. Kayo po ba? Meron po ba tayong ganun? O hanggang ngayon nakatutok po tayo sa Lord, pingin ito, pingin noon. Sana po ganito, pamilya ko ganito po. Pero yung sarili natin, hindi natin tinutukan. Nagbabasa ka ba ng Bible? Anong sabi ng Biblia? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pero hindi tayo nagbabasa ng Bible, tapos hingi tayo ng hingi. Palagihin nyo. Palagihin nyo. Kung hindi mabuti ang Diyos, lahat tayo magugutom. Tama? Kung hindi maibigin ng Diyos, lahat tayo parulusahan. Di ba? Pero hindi. Pinagtitiisan tayo ng Diyos. Kasi ganun siya eh. Nagtitiis siya. Nagtitiis siya dahil alam niya ang kahinaan. Dahil si Jesus Christ, sinugo niya dito at gumanap bilang katawan tao. Nagkatawan tao siya. Kaya sinabi ng Pilipo, ng Hebreo chapter 4, meron tayong saserdote na nasa langit, si Jesus Christ, nakakaunawa ng lahat ng ating kahinaan. Sapagkat siya ay tinuksong kagaya din natin, pero hindi siya nagkasala. Kasi nagkatawang tao siya eh. Kaya nga sabi, huwag kayo magkatubilin lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Hebrews chapter 4 verse 16. At doon ay makakakamit kayo ng pagkapala at biyaya o kahabagan ng Diyos sa panahon kailangan nyo ito. Hello? Ngayon po, ano ba pa na kailangan natin? Opo, kahit natin ng pera, pero buhay ng unahin natin. Kasi ang Bible, sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Sabi nga gano'n, di ba? Pag sumakita nyo, unahin sa lahat ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at pagkakalob sa inyo at ang kanyang pangangailangan. Idadagdag. Kaya mga kapatid, mag-focus po tayo. Focus po natin sarili. Kasi may pagagawa ang Diyos. Yung lang prayer, kailangan ng prayer ng ating bansa. Yung mangyayari doon sa kapatid na namumuno doon sa isang lugar sa Manila, pwede mangyari sa buong bansa yan. Kung kikilos lang po tayo. Kasi mayroong pangako ang Diyos. Kung mananalangin kayo, panalangin nyo pati nalulungkulan sa inyo para kayo makapamuhay ng payapa at may kasaganaan. Bakit po? Kapag namumuno sa atin ay righteous, ano mangyayari? Libre paaral, libre ang ganito, merong ganito, may benepisyo ng ganito. Lahat aabutin ng biyaya. Hello? Tingnan nyo mga kapatid. Pero iyan po, kung iyan po ay tatanggapin nyo sa puso natin, alam nyo, iyan po ang kinauuhawan ng Diyos. Yung may magamit siya. Gusto niya ibaba ang malaking blessing sa lugar na ito ng Malolos. Paggamit po tayo. Ako po, pinag-pray ko yung aming lugar. Tigaroon ng ating gobernador. Ang aking kaklase, kababata, kapitan del barrio ng aming barrio. Lagi ko ngayon siya pinag-pray at mingi ako ng tawad. At kumakaus ko man yung kaklaseng mo ito, sasabihin ko sa kanya talaga na magbalik siya loob siya sa Diyos. Kasi lutang na ngayon, di ba? Tingnan nyo. Kaya yung church na ito, mga kapatid, maraming blessing darating. Yun po nakikita ko, lahat kayo magtatagumpay. May mag-a-abroad sa inyo. Di ba? Lahat. Hindi po tayo pwedeng nakakulong lang sa isang bagay. Pero pag tayo nagiging bukas sa Diyos, marami tayong mararating. Maraming pagagawa ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yun. Mag-focus lang po tayo. Huwag tayo mag-focus doon sa mga bagay na alalahanin ng mundong ito. Bagkus, siyempre hingi natin yun sa Diyos.
pukusan natin ang tunay na kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ang Ninibe, hindi ginunaw ng Diyos. Hindi pinalusahan. Dahil nakita na magawa ang tunay na pagsisisi. Kaya kung tunay ka nagsisisi sa iyong kasalanan, ipakita mo. Ipakita mo. Pagsisihin mo, hindi lamang invisible sin, nakikita ang kasalanan. Umiinom ka ba? Ganito. Ay, ikaw ba ay pag-chismis? Nakikita yan. Sin. Pero yung hidden sin, masama loob, hindi nagpapatawad, naiinggit, nagkukumpara, naninirampuri, masama ugali, hidden sin. Hello? Diyos lang nakakaalam yan. Kaya sa oras ito, mga kapatid, tayo po'y lumapit sa Diyos. Magsisi po tayo. Kasi meron pong pangako ang Diyos. Katulad ng sinabi niya sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Kung sakaling ang bayang ito na aking pinili, yun po ay bayang Israel. Ngayon po, tayo pinili. Ginawang bayan niya dahil kay Jesus Christ. Kaya pwede natin i-relate, ilagay ang ating sarili doon. O ang bayang ito na aking pinili, nagtataglay ng aking pangalan, ay magpakumbaba, hanapin ako, manalangin sila, talikuran ang kanilang kasalanan. Ang sabi ng Diyos, patatawarin ko sila, pagagalingin ko sila. Kaya malaki po ang papel at magagawa ng pagsisisi. At sa huling-huling panahon, bago mag-rapture, ang sabi niya doon sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Diyos ay gaya ng inyong inaakala. Hindi pa niya ginagawa ang pagparito o pagparitong muli. Pagbabalik ni Jesus Christ o yung rapture. Dahil hindi niya nais na tayo lahat ay mapahamak. Gusto niya ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya mga kapatid, kung ayaw maiwanan sa rapture, magsisi ka na yung kasalanan. Magsisi ka na yung kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos. Hindi sapat na nasa loob lang tayo ng kapilya. Kung ang puso naman natin ay puno ng mga hidden sin. Isa po yung malaking kabiguan. Pero mahabagin ng Diyos. Katulad ng Ninibe, kung tayo magsisisi ng tapat, patatawarin tayo ng Diyos. Maliligtas tayo. Tayo po ay manalangin. Amang Manal, maraming salamat po. Sa oras na ito, Diyos, dalahin ko po, bawat isa sa amin. Umaharap kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Minsan meron po kami pagtatanong, ano ba kasalanan ko? Pero ang totoo, Diyos, malalaman lang namin kung kami nagkukulang, nagkakasala dahil sa iyong mga salita. Dahil ang buong kalooban mo ay pinapahayag mo sa pamagitan ng iyong salita. At sa tulong din ng kapangyarihan ng Holy Spirit o ng Diyos Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po. Gisingin mo ang bawat isa sa amin. Na ano po ang aming gagawin ngayon para sa aming sarili, napakahalaga para sa hinaharap. Lalo na po sa pagdating ng iyong pagparito at pagkuha sa iyong iglesia. Kaya o Diyos, ang dalahin ko po, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Ang bawat isa sa amin. Lahat ng mga kapatid, O God, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tulungan mo po kami na makapakunumbalik sa iyo. Mapagsisihan namin ang aming mga kasalanan. Mga kasalanang minsan ay pinapangatwiran pa namin. Pero ang totoo, hindi iyon tama. Kasi lahat po ng iyong salita ay kinakasihan at ito'y nanggaling sa iyo, O Diyos. Kinakasih ng Banal na Espiritu Santo.
Kaya, Lord, dalahin ko po sa panahon ito, ihanda mo ang bawat isa. At ano man po ang mangyari, Lord, ingatan mo ang bawat isa. Huwag hanap sa mahigpit na pagsubok. Gaya po ng mga banta sa aming paligid, yung the big one, yung malalakas sa bagyo, ilayo mo po kami, Panginoon. Kung maaari, O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Yung kahirapan, yung kaguluhan, yung krimen, Panginoon, na lumalaganap ngayon. At Lord, yung parusan nangyari ngayon, marami pong may sakit dahil sa kasalanan. Ang HIV, nandyan na po yung MPO, yung monkeypox. Nandyan na rin po ngayon ang dengue na lumalakas po ngayon dahil tagulan sa amin. Panginoon, patawarin mo kami, lalo po sa iyong mga anak, ang paglakas ng rabies na lumalaganap po ngayon sa aming bansa, O Diyos. Ama, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Pagalingin mo kami, Panginoon, spiritually. Dinggin mo ang aming dalangin. Dalangin din po namin marami po ang makakilala sa iyo, Diyos. Magamit mo kami sa pangangaral na salita. At hindi lamang sa aming mga labi, kundi makita po sa aming buhay ang aming ipinapangaral. Tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat, Lord, ito yung pagkakataon binibigay mo sa amin. Sapagkat marami ka ng kapahayagan sa maraming mga anak mo na nagpapahayag malapit ka nang dumating. Malapit na ang rapture. Malapit na ang iyong pagparito na kung saan ikukuhanin mo ang tunay na mananampalataya mo. Sumusunod sa iyong kalooban. Kaya, O Diyos, ang paghingi ng tawad ay pagsunod sa iyong kalooban. Sapat ito ay sinabi mo sa iyong salita na kung sasabihin namin ng aming mga labi ang aming kasalanan, ikaw ay Diyos na tapat na kami yung patatawaran at linisin sa aming mga kasalanan. Kaya, O Diyos, maraming salamat sapagkat alam po namin may pagkakas po kami. At sa panahon ito, O Diyos, Lord, hindi lang po kami sarili manatili, bagkos magamit mo kami sa paglilingkod upang ang iyong mabuting balita ay may pahayag namin sa mga taong nais mo na aming sabihan o pahayagan, O Diyos. I-bless mo ang bawat isa sa kanilang mga trabaho. Saan sila naroon, Lord, nila na yung katrabaho nila ay may kaluluwa din at kailangang maligtas. Patubayan po ang mga estudyante, O Lord. Una sa lahat, pagpalain mo sila sa kanilang pangangailangan. Yung mga gamit, yung uniforme, yung babaunin sa araw-araw, yung kalakasan, yung kalusugan. At higit sa lahat, O Diyos, yung mga anak mo na ito ay maisip nila na yung kaklase nila na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay nais mong makakilala katulad nila. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at karunungan upang maipahayag ang iyong salita. Sa mga nanay at tatay, Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipahayag ang iyong salita. At ipatotoo kung paano kami pinagpala. Hindi mo kami pinabayaan kahit po kami nagkakasala. Pag kami himingi ng tawad, pinatatawad mo kami. O Diyos, tulungan mo ang bawat isa upang ang iglesia ito, sa pamagitan ng iglesia, tulad na yung sinabi, gagamitin mo ang iglesia upang ipakilala ang iyong walanggang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, O Diyos, mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa amin, sa lugar ng Malolos, sa aming tahanan, sa aming mga baryong inuwian, O Diyos. At inaangkin ko po, Panginoon, Lord, na hindi babalik ang mga salita. Hindi babalik na walang bunga. Ang aming narinig ngayon ay magiging buhay sa aming buhay, O Diyos. Marami ang magsusuko ng buhay sa iyo. Marami makakilala sa iyo. Marami ang magsisisi at magtatapat ng kanilang mga kasalanan. Sa gayon, i-restore mo. Panunumbalikin mo ang lakas namin, ang kaligayahan namin, ang kaligayahan ng aming pagtanggap sa iyo, ng aming kaligtasan tulad ni Haring David. Ama, maraming salamat. Purihin ka po, Diyos. At tinangi po namin lahat po na makakapakinig ng mensahe ito, i-bless mo, pagkapalain mo, tuturuan mo, gigisingin mo, at ililid mo at pangungunahan ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang sama-samang dalangin. Amen. Amen. God bless you. God bless you.